Inabot ni Darius ang kamay ng dalaga at marahan itong hinila. Sa kanya ito niyakap at pinakatitigan. "Nasaktan ba kita kagabi?" "Hindi naman," she said and tried to look away, but he stilled her head and firmly looked into her eyes. "Bakit ka ba galit kahapon? You still haven't told me anything about it." "I'm telling you, I don't want to guess, Darius. Hindi ako si Madam Auring," anito sa kanya. "Where is your phone?" he asked her. "Nandun sa kwarto mo, hindi ko pa kinukuha." "What's with my phone? Nakita kita, ngayayakap ka ni Naval." "Oh God!" Inis na bulalas ng dalaga, saka umirap pa. "And you got so mad at me because of that?" Inis na inis nga ako sa kanya, kasi ang hangin-hangin. I wasn't expecting that he'd grab me anyway and would kiss me on the cheek. "Matagal na siyang mahangin, ngayon mo lang nakita?" Tamad na tanong ni Darius dito at isang makamatay na irap ang inabot niya. "I'm not interested in him. Buburahin ko rin ang number niya." "Eh ikaw?" Pinagkrus ni Bella ang mga braso sa dibdib. "Ano ako?" Simpleng tanong ni Darius. "Si Leila at mga babae mo." "Wala akong mga babae." Natatawang sagot ni Darius. "Wala akong social media. Kung may number man ako ni Leila, tatanggalin ko na para hindi ka na magselos." "Hindi ako nagsiselos." Maagap na sagot ng dalaga, saka nag-umpisang mag-stretching ulit sa may harap niya. Nakikita na niya kung paano mag-stretching ang mga nagsiselos na babae. Halos tumilapon ng mga braso at binti. "Yung Annalyn, yung may pabesa sa'yo kapag nakikita kayo. I can't remove her number, Bella. She's our vet." Hindi tumimik at paismid-ismid lang na nagpatuloy. Marahas ni Bella na pinalipad ang mga braso, kaya tinamaan siya. "Aw!" Daing ni Darius pero natatawa siya, saka ito muling hinawakan sa bewang at hinalikan sa tenga. "Wala akong babae, kahit ikaw pang mag-receive ng mga phone calls ko. Payag ako." Darius dick throb when he pressed his torso against her back. Kulang sa kanyang isang buong magdamag sigurado kapag si Bella ang kasama niya sa kwarto. "Baka pumunta ako kay Janice ngayon. We're going to give the invitations to our former classmates. Sabihin mo maganda na rin para sa kasal mo. Magpapaasikaso na ako ng mga papel kay attorney." Tumangwit at hindi na Darius malaman kung pilit ba yun o hindi, pero masaya siya. Sobra. Para siyang nasa langit at mahirap na ilagay sa salita ang kanyang nararamdaman. Sa mga sandaling ito, nayakap niya ang katawan ng babaeng pinakamamahal niya sa lahat. Kulang ang sabihin na naluluha siya. 12 taon niyang pinagtiisan nang hindi nito pansinin. At kung pansinin man siya ay parating galit pa. Pero ngayon, nang isuko ni Bella ang sarili niya, napawi ang lahat ng pagtitiis niya at ang pangit na buhay na kanyang naranasan noon sa piling ng mga masasamang tao. Bella cured his heart. Hopefully, he can cure her too. "Sa kabilang bayan kami pupunta," anit at bahagya siyang tiningala. "I'll call you and this time sumagot ka." "Walang Mikey." "Wala nga," inis na sagot ni Bella sa kanya. "Susundin kita kung nasan ka." "Nothing's new," papaismid na sagot ni Bella, kaya natatawa si Darius pero hindi niya ginawa. At least aware na ito mula noon, hanggang ngayon ay pinoprotektahan niya ito sa lahat. At ang balak niyang basagan ng pagmumukha ang Mikey na yun ay hindi na niya itutuloy. Kanya na si Bella. Hindi man siya nito mahal, sa mga kilos nito tugon sa kanya, alam niyang gusto na rin siya nito. It will take time for her to fully decipher it within her, and is willing to give time. Always. "Hindi ka pa ba kakain? Sasabay sana ako bago ko pumunta sa farm." Aniya na may kasamang himig ng pakiusap dito. Bella looked at him again and nodded. "Let's go na. Isasama ko si Jumbo pag alis ko, ha? Mas mabuti para may bantay ka." Agad ni Darius na sang-ayon dito sa kanya kinuha ang mga ginamit nitong panlatag. Sinabit niya yun sa sampayan at tinignan niya ito sa mukha. "What?" she says with a sneer. Nakataas ang isang sulok ng labi ni Darius na umiling. Ang taray-taray nito, pero sa oras naman na halikan niya ito, alam niyang mas mabilis pa sa 4:00 magiging tugon nito. Humawak ito sa braso niya, kaya naitago niya mga labi ng sulyapan niya yon. Kinikilig siya pero hindi lang halata sa kanya.
Pagpasok nila ay nakatingin sa kanilang mga kasambahay pero si Mang Kiko ang na pinakamasimple ang ngiti. Ngiti na napaka-sincere sa mga mata ni Darius. Nakahanda ng agahan. Alok ng matanda sa kanya pero may bumusina sa labas kaya sabay silang napatingin ng dalaga. Marahan ni Darius na tinanggal ang kamay ni Belang nakahawak sa braso niya. Sandali lang. Malambing na sabi niya dito at saka siya naglakad papunta sa may bintana. Sinilip niyang sasakyan na dumating at nakita niya na sasakyan yun ng kanyang engineer. Agad niyang inaninag kung naroon ba ang ina niya at kinakabahan siyang naghintay. Umikot si Zuria sa may passenger side at mula doon ay bumaba si Mariela. Si Tita Mariela. Bella whispered beside him. Sa wakas, napabuga si Darius ng hangin at nakaramdam ng konting kapanatagan. Everything is falling into places, one by one. Salamat at nakaalis ang ina niya sa site. If he has to buy his mother from Balbon just to get her, he'll do it for the sake of a quiet and peaceful life. Ayos lang ba na nandito siya? Tanong ni Darius sa dalaga na napakunot noo. Why are you asking me? You own the entire de Guzman, Darius, and you will be my wife. So I have to ask you. Tumango ito sa kanya. She needs you. You're lucky you still have her. Puntahan mo na siya. I'll just take a shower and be back for breakfast. Good luck. Anitong tumingkayat saka siya hinalikan sa pisngi. Natawa siya sa sinabi nito. It was more of a compliment in his ears than an insult. Gustong tanggalin ni Bella ang sarili niyang nguso dahil sa ginawa niyang paghalik sa pisngi ni Darius. May pahalik-halik pa si Mayora? At ano yun? What is she doing with her life? Well, hindi pa ba malinaw na inihuhulog niya ng sobrang kanyang sarili kay Darius? Hindi ba siya nagiging unfair dito? Kakagaling pa lang niya sa breakup, tapos ay nakikipagmabutihan siya kay Darius. Correction, hindi siya nakikipagmabutihan, magpapakasal na sila. How worse is that? But Darius is not worse himself. He is a very good man. The way he still values his mother and cares for Mariela too is proof of his good heart. Kahit na anong pasakit at pagpapabaya ang naranasan nito sa sariling ina, ay hindi nito kayang isantabi ang katotohanan na ina pa rin ito si Mariela. And he's jealous of Mikey. Napahagik-hik si Bella sa sarili habang siya'y pumapanik sa hagdan. Nagsiselos si Darius at masama pa itong magselos. Nanghahalik at nang-aangkin. Pero bakit wala siyang maramdaman na pagsisisi sa nangyari sa kanila? Hindi sa baliwala lang yun sa kanya pero kahit na anong gawin niya ay wala siyang makapana. Panghihinayang siya sa virginity niya na nawala. It feels like Darius deserves to have it. At least that's what Bella thinks. Siguro dahil tama si Janice na matagal na niyang kilala si Darius. Hindi tulad ng iba na nag-i-invest siya pero paglipas ng 2 taon o 3 ay sa kanya nakikilala ang tunay na kulay. Ang tunay na ugali. But thank God, she did find Harry true colors. In fact, that man doesn't have any. Actually, nag-stretching siya kanina dahil gusto niya mag-isip kung magpapakasal na talaga siya kay Darius. Pero sa halip na matauhan siya ay nakapag-isip at ginambala siya ng lalaking yun. Tuloy ay nasira ang kanyang pagkoconcentrate. Dumiretso si Bella sa kwarto ni Darius para kunin ang kanyang smartphone. Kailangan niyang balitaan si Bea sa mga ganap sa kanya. Hindi naman siya magkukwento ng detailed. She just wanted to send an update to her dear friend. Binuksan niyang kwarto at hindi man nakalak ang pinto. Gusto niyang tumimbuang sa may kinatatayuan niya nang makita niyang gulugulong kama ni Darius. Nagmamadali siyang napatakbo para ayusin sana yun pero naroon pa ang ebidensya ng kanyang pagiging walang karanasan. May mga bahid ng dugo ang kobre kama at kitang-kita yun dahil puti yun. Hindi pa napapalitan ni Darius ang beddings. Ang ilang unan ay nagkalat sa sahig. Ganun kagulong higaan. Paano kung isa sa mga kasambahay ang magpapalit nun? Anong sasabihin? Nagre-regla na si Darius? Dalaga na yun. She grabbed her phone. Kailangan niyang palitan ng bedsheet kaagad-agad. Eksakto namang nagre-ring ng kanyang aparato at tunog yun ng kanyang app. Tumatawag si Bea nang tignan niya. She answered the call without hesitation. Wait lang Bea, aniya kagad sa kaibigan. Kahapon ka pa hindi sumasagot at hindi nag-o-online. Thank God, akala ko ginhasa ka na ng Turkish hotdog. Umahagik ito at kung pwede lang niyang duputin ang ngalangala ni Bea sa aparato ginawa na niya para patahimikin ito. Will you stop that?
Nainis na sabi ni Bella, pero lalo siya nitong pinagtawanan. Ay, nag-react. Bakit ganyan ang reaction mo, friendship? May ganap na ba kaya na wala ka? Halos mapaismid si Bella. Naiinis siya dahil sa haba ng panahon na magkaibigan sila ni Bea ay kahit siguro baliktarin ang balat niya o palitan ng balat ng baka, pihadong kilala pa rin siya nito. Mamaya kita babalitaan, diretsong sagot ni Bella kay Bea. At handa na sana siyang lumabas pero pumasok na nga si Cherry, dalang makapal na pansapin sa kama. Nagkagulatan pa sila at parehas na napatigil. Agad niyang isinarang kanyang flip phone. Senyorita, I just got my phone. May dugo sa bed ni Darius. What happened to him ba? Ha? Gulat na tanong nito. Susku, baka may sugat sa senyoritong nabalatan kaya dumugo. Lihim siyang napangiti. Hindi naman halata na siyang nabalatan kahapon ni Darius. Paniwala naman ng ate Cherry niya sa kasinungalingan niya. Patawarin sana siya ni Lord sa kanyang pagsisinungaling. Okay, senyorita, nakahanda ng almusal doon. Nandun ang nani ni senyorito. Yun ba si Aling Magdalena? Chismis nito sa kanya. Mariela, pagtatama ng dalaga. Ay, Mariela pala. Akala ko kasi Magdalena kasi 'di ba kapag mga yung nagtatrabaho sa mga club, Magdalena ang tawag nila. Mariela po siya, Ate Cherry. Hindi siya mukhang nani ni Senyorito Darius, senyorita. That's because she live hard. Napagkamalan ko siyang palimos kahapon. Nahiya nga ako kay Darius pero it seems like it was okay for him naman. Hindi naging big deal. Mabait kasi si senyorito. Saka medyo kahit sino mapagkamalan na ganun si Ma'am Magda. Ay, Mariela, nakakaawa siya. Para siyang hindi anak na hasyendero. Kahit si senyorito, simpleng lalaki. Susku, kahit sang angguloy ang gwapo't yayaman ng tignan. Magsasaka pa yan kung tawagin. Tita Mariela's life will change now, Ate Cherry. True, senyorita. Sang-ayon nito sa kanaglakad palapit sa kama. Agad naman si Bellang lumabas dahil baka masabi pa niyang katotohanan na kanya galing ang dugo sa higaan ni Darius. Mahirap nang ipagkanulo niya ang kanyang sarili. Pagkalabas niya kaagad na niyang hinanap ang number na pinag-save ni Mikey sa smartphone niya. May mga messages na palang lalaking yun sa notification panel. Anong oras ang date natin, Bella? I can't wait to take you out. Saan mo gusto mamasyal? Pwede tayo sa pub ko sa Mikey's apartel. Uy, sagot naman dyan. Sana naman wala kang chaperon. Lol, malaki ka na ngayon at kahit anong magagawa mo na. Ang dami pang text at naimbyar na siyang mabasa mga yon. Kaya hindi na niya pinagkaabalahan pa. Hindi rin siya nag-abalang mag-reply. Iba na talaga siya. Kung siya pa rin ang batang Bella, baka tumalon siya sa indoor balcony sa sobrang katuwaan na pinag-text siya ni Mikey. Wala naman palang nakakakilig sa lalaking yun. Darius was right. Mayabang talaga si Mikey noon pa man at ngayon na naalala niya kung paano siya nagkagusto kay Mikey na iniiyak-iyakan pa niya. Gusto na lang niya maging panutya. Nakakainis. Ano kaya nakita niya sa mayabang na yun? She must be really out of her mind. Those days of her life when she chose to keep on adoring that man and chose to believe him. Binlock na ni Bella ang number ni Mikey matapos niyang burahin. She pocketed her phone and went straight to her room. May mga babae naman ni Darius ang buburahin niya sa smartphone noon. Those must be thankful na sa contacts lang niya buburahin at hindi sa mundo. Hindi siya nagsiselo sa lagay na yon. Naiinis lang siya. Napakinggan ni Darius ang kwento ng kanyang ina habang nakatayo siya at magkasalikop ang mga baraso sa dibdib. Huwag mo nang iyakan ng mga sinabi ni Balbon sa'yo. Alam natin parehas na nakatulong ka sa kanilang mag-aama. Utos ni Darius sa ina dahil nagkaroon pala ng drama sa site. Napatigagal ito sa kanya. Malamang iniisip nito na napakasungit niya talagang magsalita. Kung ano-ano raw ang sinabi ni Balbon dito. Tulad ng wala itong utang na loob at wala ng silbi dahil tibihin. Nagtitimpi si Darius kung noon ay pinagtitiisan niya mga masasakit na salitang ganon at bingi-bingihan siya. Ngayon ay hindi na. That man has no right to say those kinds of words to his mother. Siya nga na naranasan na pabayaan ni Mariela, ni minsan na hindi niya ito sinagot ng pabalang. Hindi naman siya santo pero may respeto siya sa nanay niya. Kahit na anong gawin, hindi niya kayang bayaran ang paghugot nito sa kanya sa sarili nitong hininga. Whenever he felt disgusted because she wasn't standing by his side, he reminded himself that he has from her. Babayaran ko siya pero sapat lang na halaga para sa kanya. Wala naman talaga tayong utang na loob sa kanya. Sa mga sapak na inabot ko noon, bayad na tayo sa pagkupkup niya sa atin.
Kung naalala mo ma, napayuko si Mariela sa sinabi ng anak. Pansin niyo ni Darius kay sinara na lang niya ang bibig niya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat ng kalooban nito dahil alam niyang nahihirapan din ito. Pero masaya siya na kahit sa huli ay pinili nitong sumama sa kanya. Kahit sabihin na dahil may pera na siya, ang gusto niya lang ay mapaganda ang buhay nito ngayon na matanda na ito. Sumulyap siya sa isang bag na gawa sa katsa. Ito lang ba ang gamit mo? Tanong ni Darius dito. Tumango ito't parang nahihiya sa kanya. Sa tansya ni Darius ay baka nasa 5 pares lang ng damit ang naroon dahil hindi naman kalakihan ng bag. Lalo siyang nahabag kay Mariela. Hindi siya masyadong maluho sa mga damit. Kakaunti rin ang damit niya pero siguro bawat isa ay nagkakahalaga ng 10,000 o higit pa. Dumami ang kanyang damit nang kunin siya ni Lilibet. Pero nang siyang mapag-isa na lang ulit, kaunti lang ang kanyang mga damit na binibili. Kadalasan naman kasi, kailangan niya lang ang mga yon kapag siya ay nag-aasikaso ng negosyo sa Maynila o may kakausapin ng mahalagang tao. Pero sa bukid hindi niya kailangan. Halika nga, aniya sa ina na tumingala sa kanya. Hindi pa kita nayayakap mula kahapon. Tuluyan ang umiyak si Mariela at agad na lumapit sa kanya. Ngayon ay parang ito ng anak niya nang yakapin niya. His mother is a petite woman. Halos hindi pa umabot sa kanyang balikat. Patawad anak, sabi ni Mariela kaya hinagod niya sa likod. Shh, tahan na. Wala nang dapat iyakan. Dito uupo ka lang at magpapagaling. Wala kang gagawin. Mamasyal ka kung gusto mo pero sa sakit mo, mukhang dapat kang magpahinga. Si Mang Kikong sasama sa'yo sa doktor at lahat ng kailangan mo ay sasabihin mo sa kanya o sa akin. Mabait lahat ng tao dito ma. Wala ka ritong iisipin na dapat mong pakisamahan o pakibagayan. Yung magandang batang kasama mo kahapon. Tanong nito sa kanya. Umangat ang mga kilay niya. Parang nakakahiya kasing dumikit sa kanya. Ubod ng kinis at ang puti parang yung Lilibet. Anak ni Lilibet si Bella. Mabait si Bella, kaya lang mayaman sila kaya ganun siya kumilos. Hindi mo siya dapat pag-alanganan. Marunong siya makisama sa mahirap na tulad natin. Tumango ito pero parang alanganin kaya napangiti siya ng lihim. Ano kaya magiging reaksyon ng babae na yon kapag nalamang nailang ang ina niya? Sa bagay, nalilimusan nga niya ako kahapon. Nakangiti nitong sabi. Halika na, kumain ka na muna. Huwag sumama ang loob mo kung ipagtatabi ko mga gagamitin mong plato at kutsara. Kailangan nating mag-ingat. Parang kang sabi ni Darius dito at kagad naman itong tumango. Alam ko, kaya lang baka mandiri yung bata sa akin. Naglakad si Darius papunta sa dining room at sumunod naman ito sa kanya doon. Si Belang may sabi na patignan kita kasi mukha ka may sakit. Nag-aaral kasi siya ng doktor. Doktor? Gulat na tanong ni Mariela. Hindi lang pala siya maganda, napakatalino pa. Kaya pala gusto mo siya? Agad ni Darius itong nilingon. At paano naman ito nalaman? Wala naman siyang sinasabi. Nakita lang siya nitong lumapit kay Bella kahapon sa hotel. Anak kita, kilala kita kahit matagal tayong hindi nagkita. Fine, talo na siya sa argumento at hindi naman niya itatanggi yun dahil totoo naman na gusto niya si Bella. At hindi lang basta gusto, mahal niya si Bella noon pa man. At dito na po nagtatapos ang ika-26 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.